Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mga kapuso, bagyo na ang binabantayang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sakaling pumasok ito sa PAR, tatawagin itong bagyong Kaloy. Ayon sa pag-asa, posible pang lumakas ang bagyo at posibleng pumasok sa PAR sa weekend. Samantala, nasa loob na rin ng PAR ang isang low pressure area. Namataan po yan mahigit 300 kilometro silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Nananatiling mababa ang tsansa maging bagyo ng nasabing LPA, pero inaasahang uulanin ito ang Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Sa ngayon, magiging mainit pa rin at malinsangan sa maraming bahagi ng bansa dahil sa easterlies. Bagaman may tsansa muli ng mga local thunderstorms sa ilang lugar. Sa mga susunod na oras, posible yan sa iba't ibang panig ng bansa base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible po ang heavy to intense rain sa maaaring magdulot ng baha o landslide. Ayon sa pag-asa, posibleng pumalo sa danger level na 45 degrees Celsius ang heat index sa Tacloban, Leyte. 43 degrees Celsius naman sa Cuyo, Palawan at sa La Carlota, Negros Occidental. 42 degrees Celsius sa Bacnotan, La Union, Apari, Cagayan, Dirac, Catanduanes at sa Iloilo City. Extreme caution level na 41 degrees Celsius ang posibleng heat index ngayong araw sa Pasay City at 12 iba pang lugar. 40 degrees Celsius naman sa Sinay, Ilocos Sur at 17 iba pang lugar. 8 lugar nasa Albay ang isinailalim po sa state of calamity dahil sa matinding epekto ng ashfall mula sa pag-aalboroto ng bulkang Mayon. At mula po sa Albay, balitang hatid ni Bea Pinlac. Kahit pagod ka na, sige lang. Kaya natin ito, mama. Kaya natin ito. Magkakalampas tayo nito. Walang pahinga ang mga gaya ng pamilya ni Eduardo dahil sa patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Hindi pa nila tapos linisin ang abot sa kanilang bahay mula sa pagsabog ng bulkan nung Sabado. Muling nagbuga ng uson o pyroclastic density current ang bulkan kahapon ng umaga. Ito yung mabilis at mapanganib na pagdaloy ng mga bato at abo na may halong mainit na gas. Delikado para sa asawa ni Eduardo na makalanghap ng abo, lalo't nakaasa ito sa tracheostomy tube sa leeg para makahinga. Siyempre, kailangan ingatan ko siya. Talagaan, di ko naman siya pwedeng iwan na lang ditong gato. Ang talagayan niya, mahal ko talaga siya. Mahal na mahal. Dumidiskarte na lang daw sila para hindi maapektuhan ang paghinga ng asawa. Naglagay po kami ng mga filter. Binabasa lang po yung tela. Tapos may konting filter na po siya. Siyempre limited po ang budget namin. Yung abot lang na kaya. Kahit nga yung mga walang karamdaman, delikadong makalanghap ng volcanic ash ayon sa Department of Health. Ang ating ashfall kasi is mga fine particulate matter, no? Mga maliliit na alikabok. Ayaw natin makapasok yan sa ating baga. At ang paraan po para maiwasan dyan is gumamit tayo ng ating mga face mask. Patuloy naman ang pamamahagi ng Department of Social Welfare and Development ng food packs at non-food items gaya ng face mask sa mga apektadong residente. Nagmistulang disyerto itong taniman sa Barangay Suaca, Malig, Albay matapos matabunan ng napakakapal na abo dahil sa pag-aalboroto ng Mayon Volcano. Nakapanghihinayang para sa mga magsasaka dahil marami raw sa mga pananim nilang gulay hindi na mapakikinabangan. Manghihina ka talaga. Parang gusto ko yung magano doon, ma'am, mag-iyak. Nang gano'n na yung nakita namin. Kasi wala talaga kami pagkukunan. Sayang din kasi, ma'am, yung pagod. Madaling araw pupunta ka doon tapos makikita mo yung pananim mo na gano'n na lang mangyayari. Ang medyo mas malala po na talagang wala nang pakinabang or hindi na po mapakinabangan is your vegetables. Kasi yung vegetables po, after 1 week, malalanta na po yan lahat. So magsisimula ulit ang mga farmers natin para makabangon. Back to zero talaga yung mga farmers natin dito. 200 magsasaka ang apektado sa Barangay Sua na hanggang 8 kilometro ang layo sa bulkan.
Posible silang maapektuhan kung palalawigin ang danger zone ng Mayon, oras na itaas ito sa Alert Level 4. Ngayon, I even spoke with the President last Sunday na sabi ko sa kanya kung mag-alert level 4 or extension of 7 kilometers, we are talking of an additional 10 to 13,000 residents na ililikas natin. So medyo malaki to. Sa Daraga Albay, hindi rin bababa sa 200 magsasaka ang apektado ng ashfall. Sa buong agriculture sector po, total losses po amount in pesos nasa 6,694,229.43 for rice and high value crops or sa ating mga gulayan po. Okay. Wala pa po dito yung ibang commodities like coconut and corn. Isinailalim na sa state of calamity ang 8 lugar sa Albay na apektado ng ashfall. Legazpi, Ligao, Tabaco, Santo Domingo, Malilipot, Daraga, Ginubatan at Kamalig. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA News. Huli kam sa Quezon City, pinagtulungang bugbugin ang isang bus driver at kanyang konduktor ng 2 motorcycle rider at kanilang angkas. Ang ugat ng away kalsada dahil umano sa pagbusina ng bus. Balitang hatid ni James Agustin. Habang nasa Quirino Highway sa Quezon City, nagkagulot nagsigawan ng ilang motorista at pasahero ng bus. Ang lalaki nakasuot ng berdeng polo shirt na konduktor ng bus, tila hinila sa damit ng babaeng may kargang bata. Ang isang babae hinampas naman siya ng helmet. May 2 lalaki na pinagtulungan din ng konduktor. Ilang beses siyang sinuntok na lalaking walang damit pang itaas, habang ang isa pang lalaki na nakaputi, ilang beses siyang hinataw ng tubo. Pag-usad ng bus, hinampas ng tubo ng lalaki nakaputi ang side mirror nito. Maya-maya pa makikitang sumakay ng dugo ang konduktor sa bus. Hindi masyado nahagip sa video, pero sugatan maging ang bus driver. Yung ating pong bus driver nagtamo ng sugat sa ulo na nagkaroon po ng kinakailangan tahiin ng 5 stitches. At ganun din naman po yung konduktor, nagtamo rin po ng sugat sa ulo at tinahirin po. Sabado nangyari ang gulo. Lunes na nakapag-report sa Pasong Putik Police Station ng driver at konduktor. Sa investigasyon ng pulisya, galing Bulacan ang bus sa patungong Nia Road nang makasabay nila sa Quirino Highway ang isang motorcycle rider. Ang pinag-ugatan ng away kalsada. Nag-swerve yung rider and then nagbusina po yung bus driver para po i-aware yung rider natin. And then umabante po ulit yung rider pag ito ng bus. Yan na po, nagkaroon na po sila ng pagtatalo. Nauwi po sa pagbasag ng side mirror at pagbasag ng windshield. At bumaba po yung ating driver na may dalang tubo para depensa ng sarili, ngunit naagaw ito ng rider. Kaya yun po yung naipalo dun sa ulo. Sumali raw sa away ang isa pang rider na kasama niya sa biyahe, pati ang kanilang angkas. Sa follow-up operation ng pulisya, natukoy ang pagkakakilanlan ng mga motorcycle rider na magkapatid pala at mga angkas nilang live-in partners. Inibitahan sila sa police station kahapon kung saan nila nakaharap ang bus driver at konduktor. Ayon sa pulisya, desidido maghain ng reklamong serious physical injuries ang bus driver at konduktor laban sa mga rider. Sinisikap namin makuna ng pahayag ang 2 panig. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Mainit na balita, sa ikalawang sunod na buwan, nabawasan ang bilang ng mga walang trabaho ayon sa Philippine Statistics Authority. Sa datos ng PSA, tinatayang 2.58 million ang mga unemployed nitong Marso. Mas kaunti kumpara sa 2.66 million noong Pebrero. Mahigit 49 million pa rin ang mga employed nitong Marso. Mas kaunti rin kumpara noong Pebrero. Bumalik naman sa mahigit 6 million ang underemployed o yung mga may trabaho na gusto pang magkaroon ng dagdag na kita o magdagdag ng oras sa trabaho nitong Marso. Mas marami kesa sa 5.84 million na underemployed noong Pebrero. Pilit na kinukuha ng rider na yan ang bag ng babaeng angkas ng isa pang motorsiklo sa barangay Bagakay sa Dumaguete, Negros Oriental. Sa gitna ng pakikipaghatakan ng bag, natumba ang sinasakyang motorsiklo ng biktima. 2 beses pang sinubukan ng suspect na hablutin ang bag. Kahit iika-ika, kumaripas ng takbo ang biktima at ang nagmamaneho ng sinakyan nilang motorsiklo.
Doon na sila tinigilan ng suspect na agad tumakas. Kwento ng biktima, pauwi na sila galing trabaho ng kanyang kasamahan nang mangyari ang insidente. Posible raw na nasa lugar na noon ang suspect na nag-aabang ng mabibiktima. Dahil sa insidente, nagtalaga ng karagdagang pulis sa lugar para hindi na maulit ang nangyari. Inutusan ng Energy Regulatory Commission ang mga power distributor na huwag munang putulan ng kuryente ang mga hindi makapagbabayad mula ngayong Mayo hanggang Hulyo. Sabi ng ERC, sakop niya ng lahat ng residential at non-residential area sa bansa. Pinayagan din ng ERC ang hanggang 3 buwang installment o utay-utay na pagbabayad sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt-hours kada buwan. Inutusan din ng ERC ang mga power generation at transmission companies na utay-utayin ng hanggang 3 buwan ang singil sa mga power distributor. Layunin ng utos ng ERC na maibsan ang epekto ng mahal na singil sa kuryente ngayong may national energy emergency sa bansa, bunsod ng giyera sa Middle East. Ito ang GMA Regional TV News. Isang inabandonang sanggol ang nasagip sa Manawag, Pangasinan. Babae? Dahil sa narinig na pag-iyak, natagpuan ng isang residente ang sanggol na iniwan sa tabi ng isang tindahan sa barangay Lipit Norte. Bagong silang po ang sanggol dahil hindi pa napuputol ang umbilical cord o pusod at balot ng dugoang tela. Balot po ito ng dugoang tela. Dinala po ng mga otoridad ang babaeng sanggol sa ospital. Ayon sa Manawag Social Welfare and Development Office, maayos ang kondisyon po niya. Iniimbestigahan na ng pulisya kung sino ang nag-iwan sa sanggol. Hindi na raw aanihin ng ilang magsasaka ang kanilang mga tanim na repolyo sa Bugyas, Benguet. Sabi po nila, mas mahal pa kasi ang magiging gastos nila sa pag-ani at sa pagbiyahe kaysa sa kikitain sa pagbebenta ng repolyo. Mababa raw kasi ang repolyo sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center na ayon sa kanila ay nasa 7 hanggang 10 pesos per kilo lamang para sa medium size na repolyo. Kaya sabi po ng mga magsasaka, hahayaan na lang nilang mabulok ang kanilang mga tanim. Si Senadora Amy Marcos, sinabing nahihirapan ang mga magsasaka na ibenta ang repolyo dahil sa sobrang supply raw nito. Pinuna rin ng Senadora ang anyay pag-aangkat ng repolyo ng Department of Agriculture. Ayon naman sa Malacanang, itinanggi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na nag-aangkat ng repolyo ang kagawaran. Ni-refer na sa House Committee on Rules ang report ng House Justice Committee kaugnay sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kapag na-schedule na sa plenaryo, sabi ng ilang partido na conscience vote ang paiiralin kung dapat bang ma-impeach o hindi ang Vice-Presidente. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Para ma-impeach si Vice President Sara Duterte, 1/3 ng lahat ng kongresista o 106 na boto ang kailangan. Tingin ng mga kongresistang nakausap namin. I think overwhelming na sobra na 120 yung magsabi na pipirma sila. Paano niyo po na-determine yung 120? Siyempre, may bulong-bulong sa halls of Congress. Alam mo na. Opo. Estimation ng bawat party. So, meron yun. I think as we speak, we are looking at almost 200 already. House members who are signifying their intent to support the impeachment. Definitely more than the 1/3 required na yung 106. So, mahirap pagsabi ng actual figures pero definitely it will be more than the 1/3 requirement. Easily. I think the numbers are encouraging sa what I've been able to hear. Pero as House leadership po yan, yung totoong so, iba natin. But more than 106, sir? Seems like no. Sa kanyang pagbisita sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, pinasaringan ng Vice-Presidente ang mga mambabatas na nagsasabing sigurado na ang kanyang impeachment. Kung ordinary
individuals lang naman yan, like ordinary Filipinos, pabayaan na natin yan, no? But it is different siguro kapag congressman na yung nagsasabi or senator na yung nagsasabi. Kasi magtatanong ka, bakit sobrang sigurado ka na tapos na ito? Sagot dito ng chairperson ng House Committee on Justice. I'm positive that because of the evidence presented before the Justice Committee, no, and considering the 53-0 and the 55-0, I am positive that this will be approved by the plenary. I just do not want to speak about the possible number because I do not want to preempt the voting that will happen on whatever date the plenary will consider. Bago ang botohan, nag-uusap na ang mga partido at koalisyon sa Kamara kung ano ang kanilang magiging posisyon. Ang National Unity Party, conscience vote daw ang paiiralin. Ibig sabihin, hahayaan ng partido ang mga miyembrong magdesisyon ng walang pamimilit dahil ang impeachment anya ay isang constitutional process at hindi partisan exercise. Pero pagtitiyak ng NUP, anuman ang kahinatnan ng impeachment, patuloy silang susuporta sa Administrasyong Marcos. Conscience vote din ang paiirali ng Liberal Party sa Kamara. Napag-usapan na ho namin yan March 3. Nagkaroon ho ng meeting, yung what we call the LP House Caucus. At ang naging consensus po doon, it would be conscience vote. Ang Partido Federal ng Pilipinas naman na partido ng Pangulo na pag-usapang unanimous ang magiging posisyon ng 51 kongresista ng PFP. PFP is the party of the president. So, yun po yung ating... So, vote for the impeachment? For the impeachment, sir? Malalaman po natin yun sa pag-plenary na. Bago pa man magbotohan ng House Committee on Justice sa committee report at resolusyong nagtatakda ng Articles of Impeachment, may mga ulat at online post nang nagsasabing may mga kongresistang gustong bawiin ang kanilang pirma. Pinabulaanan nito ng House Committee on Justice. I don't know any Kong who is withdrawing his vote or signature from the determination of probable cause and even from our approval of committee report yesterday. So from my end, I deny that allegation that there are Kongs who are withdrawing their signatures. Isa si House Committee on Justice Vice Chair Jose Alvarez sa mga pinangalanang gustong bawiin daw ang pirma. Hindi raw niya binabawi ang kanyang boto pabor sa committee report pero mag-a-abstain daw siya sa botohan sa plenaryo dahil sa mga personal na dahilan. Wala naman akong pinirmahan doon sa committee report. Bumoto lang ako, taas lang ako ng kamay kasi yung proceeding lang yun para dalhin sa plenary. Hindi man yun confirming na si guilty na si Vice President Sara. Pinabulaanan din ng nakausap naming kongresista na pinipilit o sinusuhulan sila para bumoto pabor sa impeachment. Wala, actually. Wala. It is consensus building dahil alam po natin, ang hirap pa manakot at mag-ulat this time dahil pieces na nato tayo. So, pinag-focus po natin yung mga talagang issues ng bayan. So, hindi po namin na-feel na Bago mag-suspend ang sesyon kagabi, inirefer sa House Rules Committee ang report ng Justice Committee kaugnay sa Articles of Impeachment laban sa bise. Ito'y para maikalendaryo na sa plenaryo ang debate at botohan dito. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA News. Tinawag ni Vice President Sara Duterte na gawa-gawa lang ng mga miyembro ng House of Representatives ang impeachment laban sa kanya. Sinabi ng vice habang nagpapasalamat sa mga patuloy na sumusuporta sa kanya sa gitna ng kanyang mga kinakaharap. Nasa The Hague, Netherlands ngayon ang vice para bisitahin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakadetain sa International Criminal Court. Napag-usapan daw nila ng dating Pangulo na anuman ang mangyari, plan raw ito ng Diyos. Base din sa discussion namin kanina ni
Pangulong Duterte, lahat ng mga nangyayari sa buhay ng isang tao ay sinulat yan ng Diyos. So kung ma-impeach ako, yan ay sinulat na ng Diyos. Kung hindi man ako ma-impeach, see you sa 2028. See you tomorrow. Wednesday latest ng Amare at Pares, sumalang sa workshop ang ilang Sparkle Stars na bibida sa upcoming series na You're My Favorite Song. Napasabak sa aktingan sina Marco Massa, Clifford, Heath Ornales at Caprice Cayetano bilang paghahanda sa kanilang mga karaktera sa series. Aminado ang apat na marami silang natutuhan. Bago naman magsimula ang workshop, may pa-surprise cake sila kay Heath na birthday yesterday. Busy man sa kanyang showbiz commitments, naglaan ng time si Sparkle star Will Ashley para pasayahin ang mga bata sa isang charity event. Katuwang ni Will sa event ng kanyang fans club. Naka-meet and greet ni Will ang mga bata mula sa isang shelter. Game din si Will na nagpa-picture kasama ang mga bata. Bukod dyan, namigay rin sina Will ng regalo at pagkain at nag-donate sa NGO na kumakalinga sa mga bata. Sabi ni Will, kasama sa goals nila ng kanyang fans ang makapaghatid ng tulong sa mga nangangailangan. Sobrang fulfilling. And ngayon na binayaan ako ni Lord na ganitong blessing, lagi ko sinasabi sa sarili ko na it's time to give back. It's time para gawin ko yung gusto kong gawin nung bata pa ako. Lumikas na rin ang ilang residenteng hindi sakop ng 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Mayon sa Albay. Nangangamba raw kasi sila para sa kanilang kaligtasan ngayong nag-aalboroto ang bulkan. Live mula sa Kamalig, Albay, may ulat on the spot si Bea Pinlac. Bea! Connie, kahit hindi pa sakop ng permanent danger zone, kusang lumikas ang ilang residente rito sa Kamalig, Albay na nakatira 7 kilometro mula sa bulkan. 4 na buwan na mula nang inilikas sa Barrio Elementary School ang mahigit 100 residente ng Barangay Kirangay, Kamalig, Albay na nasa 6-kilometer danger zone ng Mayon. Ayon sa barangay, nadagdagan pa ng halos 30 evacuees matapos ang dambuhalang ashfall nung Sabado. Kusa raw silang nagpalikas kahit na nasa 7-kilometer range pa lang sila ng bulkan. Nangamba raw kasi sila sa kanilang kaligtasan at kalusugan, lalo na para sa mga kaanak na senior citizen at bagong silang na sanggol. Pero may iba na kahit pinasok na ng abo ang bahay, hindi pa rin lumilikas sa kabila ng banta ng pag-aalboroto ng Mayon sa kalusugan nila. Sa buong Albay, mahigit 224,000 individuals o lagpas 57,000 families ang apektado ng ashfall. Halos 80 barangay na ang napinsala. Karamihan sa bayan ng Ginubatan. Nakapagdala ang FIVOX ng volcanic earthquakes, rockfall events at uson nitong nakaraang 24 oras. Narito ang pahayag ng ilan sa mga residenteng nakausap namin. Hindi naman po pwedeng mag-stay din sa bahay pag ganun po. Naligo na sila sa abo. Kung nakasama kaming kasama din itong baby. Buti na iwan kami doon muna sa taas, sa bahay. Sana Lord, huwag nang bumagsak dito. Ihangin na lang kasi yung mga bata kasi yun ang problema namin. Kawa yung mga bata kasi yung abo na sasagap niya. Connie, nakataas pa rin ang alert level 3 dito sa Mayon Volcano kaya mahigpit pong ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer danger zone. Yan ang latest mula rito sa Kamalig, Albay. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Bea Pinlac. Inasinungalingan ni Executive Secretary Ralph Recto at anak niyang si Batangas 6th District Representative Ryan Recto ang mga alegasyong isiniwalat ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste laban sa kanilang pamilya. Damay dyan si Construction Workers Solidarity Party List Representative Edwin Guardiola na wala pang pahayag sa mga paratang ni Leviste. Narito ang aking report. Maanghang ang mga alegasyon ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste laban sa mga kaprobinsya at Acting Executive Secretary na si Ralph Recto, CWS Party List Representative Edwin Guardiola at Batangas Governor Vilma Santos Recto.
Aligasyon ni Reviste, inalok siya ni Representative Guardiola na samahan sila ng Executive Secretary Recto para magnegosyo sa DPWH. Sa sistema raw na ginagawa nila noon pa sa Lipa at sa ibang mga bayan. Tukuyin ang mga lugar para sa mga road opening ng DPWH. Sabihan ko daw sila pag meron akong mga nakita para makasama sila sa bilihan ng lupa. Kayang tumulong daw sa pagpondo ng mga proyekto ng DPWH si Secretary Recto dahil siya ay nasa kabinete at si Kong Garjola din ay malakas daw sa DPWH at maaaring siya na ang bahala sa kontraktor. Mismong si Recto raw, nagmalaki sa kanya na binabarat ng Executive Secretary ang pagbili ng lupa para sa mga dadaanan ng gagawing kalsada. Aligasyon pa ni Reviste, si Garjola daw ang gumagastos para sa kampanya ni Vilma Santos Recto at anak nitong si Lucky Manzano para sa nakaraang eleksyon na umabot daw ng bilyong piso. Kung lehitimo man ito, mabuti at maging transparent si Secretary Recto sa kanyang yaman. At kung ang ginagastos ni Kong Garjola para sa kampanya nila ay may kaugnayan sa pagiging kontraktor ni Garjola sa Batangas. Una nang binanggit ng Independent Commission for Infrastructure na isa si Guardiola sa ilang kongresistang may kontrata sa gobyerno. Batid daw ni Reviste na baka hindi alam ni Pangulong Bongbong Marcos ang isyong ito laban kay Recto, kaya niya ito isiniwalat. Hindi lang DPWH ang posibleng pagkukunan ng pondo ni Recto at Garjola. Dahil ayon sa mga politiko sa iba't ibang mga bayan ng Batangas, ang nasa likod ng STL operator ng Batangas, Refresh Gaming, ay si Recto at Garjola. Agad namang tumayo si Batangas 6th District Representative Ryan Christian Recto, anak ni Governor Vilma Santos Recto, para pabulaanan ang aligasyon ni Reviste. Wala daw personal na interes ni E.S. Recto at Guardiola. Walang katotohanan ang mga alegasyon ni Congressman Reviste na mayroon silang may mga maanomalyang transaksyon. Fake news po yan, Mr. Speaker. This representation is not privy to the motives of my colleague from the 1st District of Batangas. But let it be known, hindi po tayo basta-basta nagpapadala sa mga inimbentong issue dahil alam po natin kung ano ang katotohanan dito. Sa isang pahayag, pinasinungalingan ng Executive Secretary Recto ang mga pahayag ni Reviste. Ang batang kongresista pa nga raw nakiusap sa kanya noong suhulan ng kanyang kalaban sa politika para mapaatras ito sa kampanya. Naghahanda pa raw ng 400 milyong piso si Reviste para rito pero tinanggihan daw ito ni Recto. Inilok din daw sila ng 1 bilyong piso para hindi tumakbo ang kanyang asawang si Vilma Santos Recto, bagay na iniyakan pa raw ng ina ni Reviste na si Senadora Loren de Garda. Tinanggihan din daw ito ni Recto. Pero hindi na raw siya nagkaso kay Reviste bilang respeto sa kanyang ina na dati niyang nakasama sa Senado. Giit ni Recto, wala siyang ghost projects at walang flood control projects. Tinawag niyang deranged o nasisiraan na ng bait si Reviste na tatalupan daw ng buhay ang kanyang mga kaanak para lang ibida ang sarili. Tinawag din niya itong pambansang inventor ng kasinungalingan. Tingin daw ni Recto, ginagawa ito ni Reviste para pagtakpan ng issue ng kanyang mga umunoy ghost solar projects. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang tugon dito ni Reviste. Sinusubukan din naming makuha ang panig ni Guardiola. Sa dami ng mga alegasyon ni Reviste, tinangka ni Congressman Terry Ridon na ipa-strikeout sa record ang buong speech ni Reviste. Hindi naman daw kasi pasok sa personal and collective privilege ang mga tinura ni Reviste. Pumalag din si Representative Laila de Lima sa pahayag ni Reviste na lahat ng miyembro ng Kamara ay sangkot sa bayaran sa eleksyon. Pinaamyandahan ni Representative Janet Garin ang motion para ipatanggal lamang ang mga bahagi ng talumpati na walang kaakibat na ebidensya. Sa huli, iniurong ni Reviste ang kanyang pahayag tungkol sa talamak na bayaran at sinabing hindi lahat ng kongresista ganito ang kalakaran sa eleksyon. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA News. Tone-toneladang expired na karne ng manok, baka at baboy ang nasabat sa isang warehouse sa Marikina. Inilunsad ang operasyon sa bisa ng search warrant kasunod ng reklamo ng isang nakabili ng karne na gustong isauli ang mga nabili dahil panis na. Nang inspeksyonin ng mga pulis at mga taga National Meat Inspection Service, na-diskubring 2024 pa ang expiry date ng mga karne sa warehouse. Ayon sa pulisya, nasa 17 tonelada ang mga nasabat na karneng galing pa sa iba't ibang bansa. Tinatayang nasa humigit kumulang 4 na milyong piso ang halaga nito. Napag-alaman din ng mga pulis na walang business permit o license to operate ang kumpanyang
Foxtrot Meat Trading. Inaresto ang 2 may-ari at 10 tauhan. Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa Food Safety Act at paglabag sa Meat Inspection Code of the Philippines. Tumangging magpa-interview ang lalaking may-ari. Isang babaeng kasosyo sa kumpanya ang nagbigay ng maikling panayam. Yung attorney na nga po namin, siya na naman din may alam ng details namin. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang babae matapos pagsasaksakin ng kanyang bayaw sa Bayawan Negros Oriental. Ayon sa pulisya, nagpapatulog ng kanyang anak ang biktima nang sumugod sa bahay ang bayaw na lasing at nagsisisigaw. Naniningil daw ng utang ang suspect sa biktima. Lumabas naman ang babae pero pagkalapit sa suspect, bigla na lang siyang pinagsasaksak. Nasaksak din ang anak niya matapos subukang umawat. Base sa investigasyon, hindi binayaran ng biktima ang 500 pisong utang dahil ito na ang ipinabayad niya sa kuryente ng suspect na nakikabit sa kanila. Dead on arrival sa ospital ang babae. Sugatan naman ang anak niya. Naaresto sa follow-up operation ng suspect na walang pahayag. Mahaharap siya sa reklamong murder at frustrated murder. 48 bahay ang nasunog sa Cagayan de Oro City. Mabilis na kumalat ang apoy sa mga bahay sa Barangay Carmen itong Lunes. Ayon sa Bureau of Fire Protection, isa sa mga tinitinang anggulo ang paglalaro umano ng posporo ng mga bata. Mahigit 700,000 piso ang halaga ng pinsala. Walang naiulat na nasawi o nasaktan sa insidente. Nananatili sa evacuation center ang mga nasunugan habang iniimbestigahan ang sunog. Pitong senador na ang pumirma sa partial report ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa investigasyon nito sa issue ng flood control. Ayon kay Committee Chair Senador Ping Lacson, pinakabagong pumirma rito si Senador Raffy Tulfo. Bago yan, nakapirma na rin sa report sina Senate President Tito Soto at mga kapwa-senador na sina Erwin Tulfo, Risa Ontiveros, Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Kailangan ng siyam na pirma sa report para maipresenta ito sa plenaryo. Gayunman, inilahad na ni Lacson ang laman nito sa kanyang privilege speech kahapon na tinawag niyang Chairman's Progress Report. Sa report na ito, 11 reklamo ang inirerekomenda ng komite para magkaroon ng preliminary investigation. Kabilang po dyan ang plunder, graft, malversation, money laundering, direct bribery at iba pa. Hindi na babanggit ng pangalan si Lacson pero naka-flash sa kanyang presentasyon ang ilang inirerekomenda ng investigasyon tulad nina Senador Cheese Escudero, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi nagpa-interpellate o tumanggap ng katanungan si Lacson sa kanyang privilege speech. Hindi naman daw nababahala sina Villanueva at Estrada sa rekomendasyon ng komite. Patuloy pang kinukuhana ng pahayag sila Escudero at Romualdez kaugnay rito. Ongoing po ngayon ang press conference ng National Bureau of Investigation kaugnay sa isinagawa nilang entrapment operation kagabi. Naaresto roon ang personality na si Franco Mabanta at iba pang dahil sa tangka umanong pangingikil kay Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Ang iba pang detalye, ihahatid namin maya-maya lang. Kaugnay po sa paghina ng piso laban sa dolyar at sa naitalang 7.2 inflation rate nitong Abril, kausapin po natin si Dr. John Paulo Rivera, ang Senior Research Fellow ng Philippine Institute for Development Studies o PIDS. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Ay, magandang umaga po at salamat sa pag-imbita sa amin dito. Papaano niyo po ilalarawan ang estado ng ating ekonomiya ngayong naitala nga po itong pinakamataas na inflation rate sa loob ng 3 taon ayon sa Philippine Statistics Authority? So ang ating ekonomiya ngayon ay nakakaranas sa mga tinatawag nating supply side shock na nanggagaling sa oil price shocks na mula sa tensyon sa gitnang silangan. So ang ekonomiya natin ngayon nakakaranas ng mga transport cost increases, ng pagbilis ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing pagkain at ang paghina ng piso laban sa dolyar na nagpapalala ng ating tinatawag na import cost. So sa madaling salita, merong pressure na tumaas ang presyo ng mga bilihin sa darating na mga buwan. Mas mataas yung inflation sa bottom 30% income household, no? At nasa 8.5%, no? Sinasabi ho na talagang maraming nalilito diyan. Kung maaari ho sanang pakipaliwanag lang sa ating pong mga manonood ito.
Yung epekto kasi ng inflation o yung bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, hindi kasi ito pantay sa bawat segment o bawat sangay no, ng ating lipunan. Lalo ito ay mas tinatamaan nito yung mga nasa bottom 30% na mas mabilis yung pagtaas ng presyo sa kanila dahil ito ay relatibo sa kanilang kinikita. So kapag mahal ang langis, tumataas ang pamasahe, tumataas ang presyo ng pagkain na kanilang pangunahing ito yung pinaka-component ng kanilang budget. Kasi yung ating mga nasa bottom 30, 60 to 70% ng kanilang budget ay nasa pamasahe, nasa pagkain. So kapag ito ay sabay-sabay na tumataas, sila talaga yung tumatanggap ng pressure o yung blow sa ekonomiya nitong inflation na ito. Sa inyo pong projection, hanggang kailan pa yung ganito pong sitwasyon sa inflation? Yung inflation po kasi nabanggit ko nga kanina na ito ay tinatawag nating supply-driven. So hanggat hindi gumagaan ang sitwasyon sa gitnang silangan, hanggat hindi natatapos yung giyera sa lugar na yon, patuloy yung disruption sa pagdaloy ng supply ng langis sa ating bansa. Karamihan sa industriya dito sa ating bansa ay nakadepende sa langis. So hanggat hindi yon lumuluwag, may patuloy yung banta ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin sa mga susunod pa nating mga buwan hanggang siguro sa buong 2026. At ito pa yung issue ng patuloy po na paghina ng piso kontra dolyar. Ilang beses na ho nag-all-time low ang ating pera. Ano ho ang inyong nakikita dito? Ano pang projection natin dyan? Ang projection natin dito kasi patuloy yung paglakas ng US dollar globally, tapos yung global uncertainty pa natin, pinupwersa nito yung mga investor, yung mga tao na piliin ang US dollar kumpara sa peso, kaya humihina ang ating piso. So hanggat patuloy itong kaguluhan sa ating international economy, ang preference would be sa US dollar dahil ito ay tinatawag na safe haven kumpara sa piso. So hanggat hindi ito natatapos, patuloy ang banta sa paghina ng ating salapi, kaakibat na nito yung pressure sa ating inflation. At papaano niyo ikukumpara sa ibang currency sa Southeast Asia yung paghina ng piso kontra dolyar naman? Masasabi natin dyan, hindi ito purong domestic crisis. Hindi ito limitado lamang sa Pilipinas dahil karamihan sa mga emerging market, lalo na ating mga karatig bansa, ay nakakaranas din ng ganitong klaseng pressure. Dahil nga tayo ay nasa isang integrated na ekonomiya, nasa global na ekonomiya, lahat tayo ay apektado. Depende na lamang ito kung sinong ekonomiya o sinong salapi ang pinakamabilis ang paghina laban sa US dollar. I see. At sa lagay po ng ating ekonomiya sa ngayon, kailangan na bang maging mas aktibo po ang ating gobyerno sa pagpapalakas ng piso kontra dolyar? Baka may mga suhestyon o hakbang na ho kayong gustong iparating sa kanila? Ang nire-recommenda po natin, sa kadahilanan nga na hindi sapat ang epekto ng tinatawag nating monetary policy o yung patuloy na pagbabago o pagbaba ng ating interest rate na kinokontrol ng ating Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang masabi po natin kailangan po itong tulungan ng tinatawag nating fiscal policy dahil ang paggalaw ng interest rate ng Bangko Sentral ay nagagalaw lamang niya, naapektuhan lamang niya yung demand. Pero kasi ang issue natin ngayon ay supply-driven na maaaring magkaroon ng mga intervention mula sa ating pamahalaan katulad ng pagbibigay ng ayuda, pagbaba ng excise tax o ng VAT upang pansamantalang maibsan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin para sa mga bottom na 30% ng ating populasyon. Kapag ito po ay nagsabay, maaaring maibsan yung bigat na nararamdaman natin ngayon pagdating sa mga presyo ng bilihin. Maraming salamat po sa inyong oras na ibinahagi sa Balitang Hali, sir. Maraming salamat din po. Yan po naman si Philippine Institute for Development Studies Senior Research Fellow, Dr. John Paulo Rivera. 7 bar associations mula sa iba't ibang bansa sa Southeast Asia ang nagtipon-tipon dito sa Pilipinas para sa tinatawag na ASEAN Bar Leaders Summit. Ayon kay Integrated Bar of the Philippines President Alan Panolong, layunin ng pagtitipon ang pagbuo ng draft constitution para sa isinusulong na ASEAN Federation of Bar Associations. Kapag daw nabuo yan, mas mapapadali ang kooperasyon at palitan ng kaalaman o knowledge sharing ng iba't ibang bar organizations sa Southeast Asia. Mas mapapadali rin daw ang paghingi ng legal assistance sakaling kailanganin ng mga Pinoy at iba pang Southeast Asians sa anumang ASEAN country. Dumalo rin sa pagtitipon si Chief Justice Alexander Gesmundo na ibinahagi kung paano ginagamit ng hudikatura ang Artificial Intelligence o AI. Binigyang diin ng Chief Justice na ang AI ay instrumento para mapabilis
at mapabuti ang serbisyo ng hudikatura at hindi kapalit ng judging, reasoning, ethics at accountability na ginagamit sa pagpapasya sa mga kaso. Gawas ng ulo! Bumulag ang ahas na yan sa inidoro ng isang palikuran sa Don Salvador Benedicto Negros Occidental. Sa loob yan ng isang villa ng isang private resort doon. Ayon sa mga guest, may napansin silang lumalabas sa inidoro kaya sinungkit nila ito. Sumaklolo naman sa tawag nila ang mga taga-Municipal Environment and Natural Resources Office. Na-turn over na sa DNR ang ahas. Ayon sa pamunuan ng resort, posible nang galing ang ahas sa mga puno sa labas at pumasok sa bintana ng villa. Wala namang nasaktang guest. Pinaka-inireklamong government agency ang Land Transportation Office nitong Marso ayon sa Anti-Red Tape Authority. Batay po sa datos ng ARTA, mahigit 150 ang natanggap nilang reklamo laban sa LTO. 20 rito ang aktibong kaso pa. Batid naman daw ng LTO ang report at sineseryoso raw nila ito. Madami raw talagang transaksyon sa LTO pero hindi raw ito excuse. May mga hakbang na raw silang ipinatutupad para mapabuti ang kanilang serbisyo. Kasunod ng LTO, ang Bureau of Internal Revenue sa listahan na may halos 70 reklamo. Sumusunod dito ang Food and Drug Administration, Land Registration Authority at Philippine Statistics Authority. Kasama rin po sa top 10 ang Department of Education, National Telecommunications Commission, Department of Migrant Workers, Professional Regulations Commission, Department of Human Settlements and Urban Development at Department of Science and Technology. Susubukan po namin silang kunan ng pahayag. Ito ang GMA Regional TV News. Nanakit sa loob ng modern jeepney ang isang lalaki sa Cagayan de Oro City. Nakunan po sa video ang panununtok ng lalaking nakakulay pink na jersey sa isang nasa may pintuan ng modern jeep. Pagkatapos po ay sinipan niya ang driver kaya't napapreno bigla ang driver. Inawat po siya ng ilang pasahero habang patuloy na nakikipagsagutan sa driver. Maya-maya ay sinipa pa niya ang babaeng umaawat sa kanya. Base po sa investigasyon, isang tri-cab driver ang lalaking nambugbog. Nagalit daw siya nang sumakay sa modern jeep ang kanyang pasahero. 50 pesos daw kasi ang kanyang siningil sa pasahero habang 16 pesos lamang ang minimum fare sa modern jeep. Tukoy na raw ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng nanakit na lalaki na posibleng maharap sa reklamong serious physical injuries. Ito na ang mabibilis na balita. Huli ka ang paghabol ng gas attendant sa isang kotse na tumakas at hindi nagbayad matapos magpakarga sa gasolinahan sa barangay Bahay Toro, Quezon City. Base sa investigasyon, 1,500 ang ipinakarga ng driver. Patuloy pa ang pag-review ng Quezon City Police District sa mga CCTV footage para matukoy ang plaka ng kotse at ang driver nito na mahaharap sa reklamong theft. Bistado sa isang entrapment operation ng isang bagong tayong establishmento sa Malasiki, Pangasinan na may signage na LTO Office. Sumbong kasi ng LTO Region 1 sa NBI, peking opisina ito at nag-ooperate ng 2 buwan. Sa operasyon, bumungad sa mga otoridad ang mga pinekeng rehistro, lisensya at forms ng LTO. Nakakuha rin sila ng mga peking dokumento at peking pera. Arestado sa operasyon ang isang suspect na naabutan sa nasabing opisina na mahaharap sa kaukulang reklamo. Itinanggi niya ang paratang. Arestado sa entrapment operation ang personality na si Franco Mabanta dahil sa tangkaw mo ng pangingikil kay Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Ayon sa National Bureau of Investigation, pinagbabayad ni Mabanta si Romualdez kung kundi ay ilalabas daw ang mga video na magdidiin umano kay Romualdez sa issue ng flood control. Noong nakarang taon pa lang daw ay nagkaroon na ng pag-uusap ang dalawang panig hanggang lumaki ang napagkasunduan ng halaga ngayong taon sa 300 million pesos. Inirefer daw agad ito ng dating House Speaker sa NBI at doon na isinagawa ang operasyon. Tauhan ng NBI ang nakipagkita sa mga tauhan ni Mabanta kung saan ibinigay ang 3 maleta at 2 duffel bag na may laman na 75 million pesos. Sabi ng NBI, 50,000 pesos lang dito ang totoong pera. Sinundan ng NBI ang kotse kung saan inilagay ang pera.
Dumiretso ito sa isang subdivision kung saan naaresto si Mabanta at kanyang mga kasama. Sinusubukan pa namin silang kunan ng pahayag. Nagpapatuloy pa po ngayon ang press conference ng NBI kaugnay rito. Bukod sa imported na bigas, pinag-aaralan din po ng Department of Agriculture na magtakda ng price cap sa carrots at liempo. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Connie, magiging estrikto ang Department of Agriculture sa paghuli ng mga lalabag sa price cap na 50 pesos kada kilo sa imported rice sa sandaling maipatupad na ito. Sa maximum suggested retail price daw kasi, hindi ito gaanong nasusunod dahil na rin sa pagsipa ng presyo ng langis sa world market na nakaapekto sa presyo ng mga bilihin. Samantala, ayon sa DA, pinag-aaralan din daw nila ang pagtatakda ng price cap sa liempo at carrot. 380 pesos sa kada kilo ng liempo at 100 pesos naman sa kada kilo ng carrot. Sa ngayon ay umaabot ng 410 hanggang 450 pesos ang kada kilo ng liempo dahil na rin marahil sa pagtaas ng input at sa pagtaas ng logistics cost. Ang carrots naman ay pabago-bago talaga ang presyo. Sabi ng mga nagtitinda sa Project 4 Public Market, mahirap daw ito kung wala namang mabibilihan ng mga suppliers sa mas mababang presyo. Connie? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Live na nagpakitang gilas ang ilang cast members ng GMA Afternoon Prime series na Born to Shine para sa album launch ng series. Kabilang sa mga nag-perform sa GMA grounds ang P-pop groups mula sa series na Yumi at Nixie. May solo performances din ang mga bida ng series na sina Michael Sager, Vina Morales, at Zephanie. Mga kapuso, available na ang Born to Shine album sa mga music streaming platform. Kwento ni na Zephanie at Michael sa Inyong Mare, masaya sila sa experience na ito. We're just so happy na nagkaroon po ng gantong effort yung show, yung production to produce these songs for all our supporters. Nakakatuwa lang that we're able to bring our talents apart from the characters into real life. And Isa-isang rumampa sa media launch ang cast members ng bagong GMA Prime series na The Master Cutter. Pinangunahan niya ni Ding Dong Dantes na very stylish sa red carpet. Gaganap siya sa serye bilang Taylor o Sastre at isa ring bounty hunter na Master of Disguises. Dumala rin sa media launch ang ilan sa cast members ng serye, gaya nila Max Collins, Paula Contis, Joe Berry at Shena Stevens. Nariyan din sa media launch sina Shuvi Etrata, Rio Locsin, Tonton Gutierrez, Charlie Fleming, Ketchup Eusebio, Polo Ravales, Anthony Constantino at Prince Carlos, pati ang direktor ng serye na si Dominic Zapata. Full support din dyan ng ilang kapuso officers sa pangunguna ni Officer in Charge for GMA Entertainment Group, Cheryl Chingsi. Matapos panoorin ng pilot week ng series, game na game ring sumagot sa talkback session ang cast at production team ng serye. Mapapanood ang Master Cutter sa Netflix simula May 8 at sa May 11 naman sa GMA. Iba yung landscape ngayon ng television, ng streaming, talagang marami ng options ngayon. Mahalagang magbigay ka rin ng something that's unique. Watching it, parang sabi ko, wow, parang hindi lang siya action, hindi lang siya spectacle, but grabe yung puso nung series. Yan ang maiinit na balita ngayong tanghali. Ako po si Connie Sison. Rafi Timo po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Ito po ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.